Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy sa araw na ito ang series na 7 Pillars of God. And sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay goodness. Ating pag-aaralan ngayon ang talatang Romans chapter 8 verse 28. Ang sabi rito, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ayun, sa unang katuruan, punta tayo. Ang sabi rito, God has called us for a purpose. So, ang Panginoon, tinawag tayo, or ang Panginoon ay nilikha tayo, dahil meron tayong mission dito sa mundo, dahil meron tayong purpose dito sa mundo. Kung ikaw estudyante ka pa, may purpose ka. Kung ikaw matanda ka na, may purpose ka pa rin. Kung ikaw engineer ka, may purpose ka. Kumbaga, kung ikaw doktor ka, may purpose ka. Kung ikaw janitor ka, may purpose ka. So kumbaga, meron tayong mission sa buhay, meron tayong ginagampanan sa mundong ito para sa Diyos. Kumbaga, may iba't iba tayong tungkulin para ipakita or igawa or gawin yung pagpapaka Diyos natin, kung paano tayo sumamba sa Diyos, or kung paano natin naipapakita yung pagpapaka Diyos natin. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, God works all things for our good. So ayun, lahat ng ginagawa naman ng Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay para sa ating good, para sa ating kabutihan, para sa ating ikabubuti rin, no? So, na sinasabi doon na kung nasa pagsubok man tayo, or nasa problema man tayo, nasa kung anong unos man tayo, God works all things for our good. Na pagdarating at the end of the day pa rin, nandun pa rin yung goodness ng ating Panginoon. Makikita pa rin yung kabutihan niya. So, samunta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, God has a plan that no one can hinder. So, yun nga, tayo nga ay may purpose, and ang Diyos ay may plano para sa atin. And yung plano na yun, walang pwedeng humadlang. Hindi kayang hadlangan ng kung sino. Na kung sinong tao, na kung sinong diablo, basta plano yan ng Panginoon. Walang makakastop niyan. Walang makakapigil niyan. Walang pigil sa'yo, or walang stop niyan, ganon. Basta yun nga, may plano ang Diyos na siya yung pinakapang makapangyarihan, to the point na walang pwedeng bumali ng mga plano niya. Basta plano niya mangyayari. So ikaw sa'yo, ikaw bilang anak niya, bilang Kristiyano, may plano sa'yo ang Panginoon. So sa unang application, punta tayo kung paano nga ba natin ito ba i-apply sa buhay natin. So yun, discover God's purpose for your life. So ayun, kung ano man dapat madiskubre natin, malaman natin kung ano nga ba yung purpose natin dito sa mundo, kung bakit tayo nabubuhay. So yun nga, tulad ng sabi ko, kung engineer ka, hanapin mo yung purpose mo dun sa trabaho mo, kung paano mo maipapakita sa Panginoon yung pagsamba mo sa Kanya. Kung ikaw chef ka, hanapin mo yung purpose mo dun, kung paano mo maipapakita yung pagkakristyano mo sa pagiging chef. Ganun nga. So kumbaga, lahat tayo may purpose sa buhay. Lahat tayo may parang may gampanin na kailangan gampanan sa buhay. So punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, love God by living a life of obedience. So yun nga, tulad ng sabi doon nakaraan, if you love me, obey my commandments, yung ganun. So mamuhay tayo ng may pagsunod sa Diyos. Huwag tayong mamuhay ng basta-basta lang, ng kung ano sa gusto lang natin. So magkaroon tayo ng standard, magkaroon tayo ng
standard sa kung paano tayo mamumuhay. And yun nga, mamuhay tayo ng may pagsunod sa Kanya. May pagsunod sa Diyos. So, sa ikatlong application, sabi rito, trust God's process of forming you. So, maniwala tayo na tayo ay pinoform tayo ay hinuhubog ng ating Panginoon, na maniwala tayo na sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kung ano man pinagdadaanan natin. Lagi nating isipin na yun yung paraan ng Panginoon para hubugin tayo sa mas malakas pang tayo. Ganun. So, kumbaga, yun yung magtiwala tayo doon na yun yung proseso ng Panginoon para mas patatagin pa tayo bilang isang anak niya, bilang isang tao. Ganun. So, ayun, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.